Ano ba? Wala akong pinaplanong kahit na anong masama. Tanggap ko na nangyari. At saka may mahal na akong iba. Kaya kung iniisip mo na nandito ako para sa'yo, nakakatawa ka naman. At kung iniisip mo na gaganti ako sa pagkamatay ng anak natin, ano naman ang mapapala ko? Isa pa, mas okay na rin yon kesa mas mahirapan pang anak ko. Kung mabubuhay siya, mahihirapan din naman siya makisalamuha sa ibang tao. Hindi rin siya magkakaroon ng normal na buhay. Kung ikaw nga na sarili niyang ama hindi siya matanggap paano pa kaya yung ibang tao? Hindi ba? Ayan, mabaho ba? Dito ka na babagay. Mula ngayon, hindi ka na makakalapit sa anak ko at lalong-lalo na sa asawa ko. Mamatay ka na sana! Mamatay ka na! Bakit naman kita kailangan pang dinlangin? Kayang-kaya kitang paslagin sa isang pitik lamang ng aking daliri. Isang malaking pagkakamali na nakisawsaw ka pa dahil wala ka namang binatbat. Ano? Ipapatuklaw kita o pipilipitin ko ng 3 beses yung leeg mo para matuluyan ka ng hambog ka? Kung mamamatay man ako, sisiguruhin ko rin na hindi kayo magtatagumpay ng anak mo sa plano ninyo. Taon 1900, 1999, Sikihor, bandang 5:00 ng hapon. Habang nagsisiga ng mga tuyong damo sa tagiliran ng mansyon kung saan nagtatrabaho si Joseph bilang hardinero, bigla yung napalingon sa noon ay paparating na si Lara. Gumuhit ang magandang ngiti sa kanyang mga labi at mababakas ang tuwa sa mapupungay niyang mga mata. Oh, bakit pumunta ka pa dito? Nakapagdesisyon ka na ba? Tumango lamang ang dalaga at napabuntong hininga. Ibig sabihin, pumapayag ka na maging tayo? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, hindi na pwedeng maging tayo. Joseph, mahal ko si Roderick. Nagmamahalan kaming dalawa. Lara, akong totoo nagmamahal sa'yo. Mga bata pa lang tayo, inalagaan na kita. Alam ko sa sarili ko na noon pa man, mahal na talaga kita, Lara. Oo, alam ko naman yon. Mahal din naman kita at hindi magbabago yon. Joseph, mahal kita bilang kaibigan. Handa naman ako maghintay, Lara. Alam ko na darating ang araw na magagawa mo rin akong mahalin. Si Roderick, kilala ko siya. Darating ang panahon na magsasawa at maghahanap rin siya ng bago. Hindi mo pa siya gaanong kilala, Lara. Joseph, mahal niya ako. At saka, magkakaanak na kami. Kaya mo ba siya pinipili dahil mayaman siya? Mas gwapo at... Joseph, dahil mahal ko siya. At siya ang ama ng batang nasa sinapupunan ko. Mahalaga sa akin ang pagkakaibigan natin, kaya sana huwag maging dahilan to para magkasamaan tayo ng loob. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Joseph nang marinig ang mga katagang yun. Agad namang tumalikod ang dalaga at napahawak sa kanyang tiyan. Batid niyang nasaktan niya si Joseph, ngunit kailangan niyang gawin yon upang hindi na umasa pa ang lalaki. Nang makabalik sa loob ng mansyon ng dalaga, agad naman siyang tinawag ni Roderick. Saan ka ba galing? Nagpahangin lang ako sa labas. Medyo maalinlangan kasi. Kung kailan naman paggabi na, tsaka mo na isipang lumabas. Mas mabuti nang sumusunod sa pamahiin para siguradong malusog ang magiging anak natin. Huwag ka mag-alala. Siguradong lalabas ang anak mo na malusog, lalo na't inaalagaan mo kami na maayos. Kaya lang, hanggang ngayon, hindi pa rin natin masabi kay Don Miguel na nagdadalang tao na ako. Huwag ka mag-alala. Tsumitsyempo lang ako. Sigurado ako na magiging masaya siya at mapapakasalan na kita. Talaga? Pagkakasalan mo ko? Oo naman. Magiging isang masayang pamilya tayo kasama magiging anak natin. Habang nag-uusap ang dalawa, ay siya naman pagdating ng sasakyan ni Don Miguel. Sige, papasok na muna ako sa silid ko. Sana magkaroon ka na ng pagkakataon para masabi mo na ang tungkol sa atin, para hindi na natin kailangan magtago na para bang may ginagawa tayong mali. Tumango-tango lamang ang binata
at hinagkan sa noo si Lara bago tumungo sa may balkonahe para salubungin ang kanyang ama. Papa, kumusta? Panalo ho ba mga panabong ninyong manok? Oo anak, wala pa rin pumapalya sa mga alaga natin. Isa pa, natutuwa ako't napakaraming dumarayo. Siyempre, mas maraming tao, mas maraming kita. Tuwang-tuwa nga yung mga nagtitinda sa labas Mas maraming sabungero, mas marami ang bumibili. Eh, siya nga pala, hinahanap ka ng mga kumpare ko. Hindi ka na raw nagagawi doon. Medyo marami lang ho akong inaasikaso sa opisina, Papa. Naiintindihan ko na marami kang dapat gampanan. Lalo na ngayong ipinaubaya ko na sa'yo ang ating kumpanya. Pero sana naman, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Isa pa, masyadong mabilis ang panahon. Alam mo namang samut-sari na ang maintenance ko. Huwag naman sana mangyari na mamamatay ako na hindi ko man lamang nakakaharap ang babae na mapapangasawa mo. Gusto niyo na po ba magkapo? Abay, oo naman. Nasa wastong edad ka na at sigurado ako magiging mabuting ama ka para sa magiging anak mo kung sakali. Ano, may girlfriend ka na ba? Abay, pakasalan mo na agad. Papa, ang totoo po niyan, may gusto talaga akong sabihin sa inyo tungkol sa bagay na yan. Mayroon na ho akong kasintahan at sa ngayon ay nagdadalang tao siya. Mabait ho siya at nagmamahalan po kaming dalawa. Aba, sino maswerteng babae na yan, ha? Sa lalong madaling panahon, gusto ko na siyang makilala. Isa pa, gusto kong maikasal na kayo, lalo na't buntis na pala siya. Ay nako, makaupo nga muna at medyo nangangalay na ang mga paa ko. Balik tayo sa kasintahan mo. Taga saan at saan kayo nagkakilala? Malamang sa malamang na kay negosyante rin yan. Tama ba ko? Papa, sa tingin ko naman, hindi ko kailangan maghanap ng babae na kayang tumpasan at makipagsabayan sa pamilya natin. Ang mahalaga naman po ay magiging mabuting asawa siya at ina ng anak namin. Napakunot ang noo ng matanda at tinitigan ang kanyang anak. Teka, anong ibig mong sabihin, Roderick? Si Lara po. Siya ang babaeng tinutukoy ko. Si Lara? Yung kasambahay natin? Opo, Papa. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi mo man lang babibigyan ng kahihiyan ng pamilyang ito? Ano na lamang ang sasabihin ng mga kakilala at kaibigan ng pamilya natin? Pumatol ka sa isang muchacha? Hindi mo pa kakasalan ng babaeng yon. Nasaan siya? Lara! Nang marinig ni Lara ang pagsigaw ng matanda, ay agad na lumabas yon ng kanyang silid at lumapit sa mag-ama. Habang naglalakad papalapit ay ramdam niya ang tensyon nung mga sandaling yon. Papa, buo na po ang desisyon ko. Nagmamahalan kami ni Lara. Don Miguel? Hindi mo maaaring ipilit ang gusto mo, Roderick. At ikaw naman, babae. Ang kapal ng pagmumukha mo. Pinlano mo ba ito? Anong kailangan mo sa anak ko? Pera? Magkanong gusto mo? At na makalayas ka na sa mansyon na ito? Don Miguel, hindi ko ho kailangan ng pera. Ang kailangan ko po ay may kilalaning ama ang anak ko. Nagmamahalan ho kami. Pesteng pagmamahal yan! Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Hindi ka nababagay sa anak ko at kahit ano pa mangyari, hindi ko... Hindi ako makahinga. Papa, ano nangyayari sa inyo? Huwag ka mag-alala. Dadaling ka namin sa ospital. Tulong! Lara, sabihin mo kay Manong ihanda ang sasakyan. Bilis! Papa, gumising ka! Agad namang naisugod sa ospital si Don Miguel, ngunit bigong makaligtas ang matanda. Noon din lang napag-alaman ni Roderick na may malubhang sakit sa puso ang kanyang ama na matagal na nitong itinatago. Mabigat man sa kalooban ng binata, lalo na't sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang amang si Miguel. Isang gabi, matapos ang libing ni Don Miguel ay lumapit si Lara sa kanyang kasintahan na si Roderick. Noon ay nasa kusina at lasing na lasing dahil sa nakakailang bote na yon ng alak. Mahal, tama na yan. Tingnan mo, oh. Ang dami mo nang nainom. Di pa ako lasing.
Nagpapantok lang ako. Sige na, matulog ka na. Sorry, mahal. Siguro, kung hindi kita kinulit na sabihin na kay Don Miguel ang tungkol sa pagbubuntis ko, hindi sana... Lara, nakikiusap ako. Gusto ko muna mapag-isa. Kaya pwede ba wag mo munang sabayan ng kadramahan ng mga nangyayari? Hindi naman kita sinisisi ah. Ang sabi ko lang naman matulog ka na. Ano bang hindi mo maintindihan sa sinabi ko? Hindi naman sa... Sige, mauuna na akong matulog. May kirot sa puso na tumalikod si Lara. Hindi man masabi, ngunit nararamdaman niya ang matabang na pagtrato sa kanya ni Roderick mula nang pumanaw si Don Miguel. Pinilit niyang intindihin ang kalagayan ng kanyang kasintahan, lalo na at nagluluksa pa rin yun. Makalipas ang ilang linggo, ay yun na rin mismo ang gumawa ng paraan para sila ay makapag-usap at muling maging maayos ang kanilang pagsasama. Gayunpaman, hindi na nila muling napag-usapan pa ang tungkol sa kasal. Isang araw, habang naglalakad-lakad si Lara, napansin ni Joseph na malalim ang iniisip ng dalaga at nilapitan niya yon. Makalipas ang ilang buwan, dumating na ang gabi kung saan manganganak na si Lara. Lahat ng mga tao sa mansyon ay masayang nag-aabang para sa pagdating ng bata na tiyak nilang mas magbibigay saya sa pagsasama ni Lara at Roderick. Sige lang, umiri ka pa. Malapit nang lumabas ang bata. Ire! Oh, yan! Nakikita ko na ang bunbunan niya! Ayan na! Kasabay ng pag-iyak ng sanggol ay napatingin ang kumadrona sa itsura ng bata, sabay bumaling kay Roderick at sa noon ay nanghihina pa na si Lara. Bakit ho? May problema po ba? Ay, Diyos ko, mahabagin! May kapansanan ang anak ninyo! Tabingi ang kanyang mukha at hindi pantay ang kanyang likod! Hindi maaaring ganyan ang itsura ng anak ko! Hindi maaari! Roderick, saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Lumabas si Roderick at pinagsusuntok ang pader. Sumagi sa isipan niya ang pagkamatay ni Don Miguel. Namatay si Papa dahil sa lintik na batang yan tapos lalabas siyang walang maaaring makaalam na may anak ako may kapansanan. Samantala, humahagulhol si Lara habang pinagmamasdan ang kaawa-awang kalagayan ng kanyang anak na lalaki. Huwag ka mag-alala, anak ko. Ano pa man ang itsura mo, mahal na mahal ka ni nanay. Hindi kita pababayaan. Tandaan mo yan. Gagawin kong lahat upang lumambot ang loob ng papa mo sa'yo. Mamahalin at matatanggap ka rin niya. Kinaumagahan, inilipat ng silid ang mag-ina sa ikatlong palapag. Pinapadalhan na lang sila ni Roderick ng pagkain at kung ano pa ang kanilang kakailanganin. Ngunit mahigpit silang pinagbabawalang bumaba at kung sakali ay may marinig na iyak ng sanggol. Sa loob ng 3 buwan, masakit man sa kalooban ni Lara ay tiniis niya ang lahat ng ginagawa sa kanila ni Roderick. Alam mo, Lara, kung ako sa'yo, aalis na lamang ako dito sa mansyon kaysa nandito kayo at parang nakakulong. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Ni hindi man lamang masinagan ng araw. Kapag nanatili ka pa rito, sigurado magkakasakit yung bata. Isa pa, hindi natin alam kung anong sunod na plano ni Sir Roderick para sa inyo. Hindi naman sa tinatakot kita, pero alam mo naman ang mayayaman, walang konsensya ang mga yan. Kapag walang pakinabang sa kanila, kaya nilang ituring na parang basura. Tama ka. Akala ko mahal niya ako. Na kahit anong mangyari, paninindigan niya ako at ang batang dinadala ko. Isang malaking pagkakamali na ipinagkatiwala ko sa kanyang buhay ko, Manang. Tama ka. Mas makabubuti pang umalis na ako dito. Karapatan ng anak ko na maging malaya at mamuhay na masaya bilang isang bata. Nang makapagpasya si Lara ay kinausap niya si Roderick.
Hindi man lamang siya tiningnan noon, nanatiling nakatayo, nakatingin sa malayo habang naninigarilyo. Alam ko naman na magiging mas masaya ka sa pasya ko, pero sana wag mong pagsisihan na mawala kami ng anak mo sa buhay mo, Roderick. Pagsisisihan? Nagpapatawa ka ba? Yung itsura ng anak mong yung pagsisisihan ko? Isa pa, kasalanan mo to eh. Kung hindi ka naging pabaya sa sarili mo, baka hindi naman ganun ang lagay ng bata. Tsaka, wag mo nga akong tinatakot. Wala ka may susumbat sa akin, no? Hindi ko naman kayo pababayaan, ah. At ipapaalala ko lang sa'yo, ah, dahil sa batang yan, kaya ako nawala ng ama. Umpisa pa lang, alam mo nang malas yak. Napakawalang hiya mo. Wala kang kwenta. Nang araw ding yun, umalis si Lara kasama ang bata. Humingi yun ng tulong sa kanyang kaibigan na si Joseph. Napangiti pa siya nang masayang kinarga ng binata ang kanyang anak. Ay nako, alam mo Yuan, kung hindi lang sana matigas ang ulo ng nanay mo, hindi mangyayari to eh. Mula ngayon, ako na ang tatay mo, ha? Sira, hindi ko sinabing angkinin mo ang pagiging tatay kay Yuan. Ang kailangan ko sa ngayon ay kaibigan at pansamantalang matutuluyan. Oo na, huwag ka mag-alala, hindi kayo pababayaan ni Nanay Isabel. Mas mahal ka pa nga nun sa akin eh. Muling nilingon ni Lara ang mansyon at itinikom ang kanyang kamao. Paano mo maaatim na ipagkait sa sarili mong dugo at laman ang pagmamahal na nararapat sa kanya? Sana dumating ang araw na tubuan ka man lamang ng kahit konting konsensya, dahil kung hindi, sisiguruhin ko na hindi ko bibigyan ng kapayapaan ang isip mo. Nang makarating sa bahay nila Joseph ang mag-inang sina Lara, sa labas pa lamang ng tarangkahan ay masaya nang tinatawag ng binata ang kanyang ina. Nay! Nay, may kasama po ako! Lara? Bakit? Ito na ba yung anak mo? Akin na at kakargahin ko. Ay, 3 buwan na rin mula nung isilang mo siya. Ano nga ulit ang pangalan ng batang ito? Yuan po, Nanay Isabel. Siya nga po pala, pwede po bang makituloy ho muna kami dito sa inyo? Ikaw naman bata ka, para ka namang iba sa amin. Kulang na nga lang ay ako na rin ang nagluwal sa'yo. Ilagay mo na mga gamit mo dyan sa silid. Ay, medyo naninilaw itong apo ko ah. Kailangan niyang mainitan sa umaga. Kawawa naman ang babing yan, pero mukhang hindi siya iyakin. Ano pa lang nangyari? Ay nako, Nay. Tama na maraming tanong. Ang importante, mas ligtas dito sa atin si Lara at ang baby niya. Tungkol naman sa gastos, huwag po kayong mag-alala. Magdodoble sipag ako para sa ating 4. Kaya huwag ka naman problema, ha? Salamat, Joseph. Sa kabila ng lahat, napakabait mo pa rin sa akin. Hayaan mo, pasasaan ba't kapag medyo malaki na si Yuan at kaya ko na ulit magtrabaho, maghahanap ako ng bagong mapapasukan. Ay, sabi ko naman sa'yo, diba? Huwag mo na munang isipin yan. Sige na, magpahinga ka na muna. Mukha namang mawiwili si nanay na magbantay kay Yuan eh. Tingnan mo nga yung mata mo, para ka na may black eye. Sinuntok ka ba ng mokong na yun? Sira, hindi ah. Pero mas masakit pa sa suntok ang nararamdaman ko sa ginawa niya sa amin. Para kaming hayop ng anak ko na ikinulong sa isang silid. Akala niya siguro matitiis ko na habang buhay na nakakulong sa kwartong yun at hahatiran lang ng pagkain ng iba pang katulong sa bahay na yun. Alam mo, akala ko nang makilala ko siya at nang naging kasintahan ko siya, mabuting tao si Roderick, na malayong malayo siya sa ugali ni Don Miguel pero mukhang pareho lang sila o baka mas malala pa nga siya eh. Sadyang hindi patas ang buhay, iha. Lalo na sa mga tulad natin kapuspalad. Pati pagmamahal kung minsan ipinagkakait sa atin dahil mahirap lamang tayo. Kung minsan nga parang kasalanan ng maging mahirap. Ay, huwag ka na mag-alala. Hindi naman natutulog ang karma at isa pa nasa iyo naman yan kung hahayaan mong apak-apakan ka na lamang. Wala ka bang gustong gawin para turuan ng reksyon ng Roderick na yon? Magsabi ka lamang, tutulungan kita sa kahit na anong paraan. Nay, magiging mas tahimik ang buhay nating lahat kung tutulungan na lang nating makalimot si Lara. Isa pa, ano naman ang mapapala niya sa paghihiganti?
Alagaan mo na lang ang anak mo at kalimutan mo na siya. Sa iyo na rin naman nanggaling na wala siyang pakialam sa inyong dalawa. Hayaan mo na. Basta kami ni nanay, nandito lang kami lagi para sa iyo. Hinding-hindi ka namin pababayaan. Lalong-lalo na si Yuan. Naging maayos ang panunuluyan ng mag-ina sa bahay na yon. Masayang makita ni Lara na may ibang taong kayang magbigay ng pagmamahal sa kanyang anak, lalong-lalo na si Joseph. Kung maaari lang turuan ng puso, ikaw ang mamahalin ko. Sana nga, ikaw na lang eh. Sana, ikaw na lamang ang tatay ni Yuan. Napabuntong hininga na lamang si Lara habang pinagmamasdan si Joseph na karga-karga habang kinakausap ang sanggol. Ano, gusto mo na namang gumala sa labas, ha? Bukas na ulit, mainit na. Hindi na pwedeng lumabas ang batang yan. Mapapagalitan tayo ni Lola Sungit. Nako, nasanay na sa labas ang bata. Marunong na. Nakaluto na ako ng tanghalian natin. Bantayan mo muna yan at kakain muna kami ni Lara. Halika. Ay, hayaan mo na yan si Joseph at mukha namang libang na libang sa pag-aalaga kay Yuan. Oo nga po, pati si Yuan mukhang sanay na rin sa kanya. Para na nga ho sila mag-ama eh. Ayun ako, sinabi mo pa. Makalipas ang isang buwan, bigla na lamang dinapuan ng malubhang karamdaman si Yuan. Sa una, kahit papaano ay nakakadiskarte pa si Joseph para may perang pampacheck up ang sanggol. Isang araw, matapos ang pagsusuri sa kalagayan ng bata, isang masamang balita ang kanilang narinig mula sa doktor matapos isugod ang sanggol na noon ay nangingitim ang mga kuko at labi at tila ba nahihirapang huminga. Mrs., tatapatin ko na ho kayo. Maliban ho sa mahina ang resistensya ng anak ninyo, may sakit ho siya sa puso. Ikinalulungkot ko po pero kung hindi po natin maaagapan at hindi agad maooperahan ng anak ninyo, ay hindi na po siya magtatagal. Nang itanong ni Lara ang halaga na kakailanganin, halos matunaw na lamang siya sa kanyang kinatatayuan. Napahagulhol na lamang ang babae habang karga-karga ang kanyang anak. Alam kong paulit-ulit kong sinasabi sa iyo na hindi mo kailangan si Roderick. Pero sa pagkakataong ito, siya lang ang makakatulong sa iyo. Siguro naman tutubuan siya ng kahit konting awa at tutulungan ka niya sa pagpapagamot kay Yuan. Isa pa, obligasyon niya naman talaga yun. Tama ka. Kung kinakailangan ko magmakaawa, gagawin ko. Gumaling lamang ang anak ko. Joseph, hindi ko kakayanin kung mawawala siya sa akin. Bandang 5:00 ng hapon, umalis ng ospital si Lara at tumungo sa mansyon. Bukas ang tarangkahan kaya tumuloy na siya at sakto namang papaalis si Roderick nung mga oras na yun. Anong ginagawa mo dito? Ano, nagsisisi ka na sa desisyon mo na umalis? Hindi na kita kargo ngayon. Ikaw may kagustuhang umalis kaya panindigan mo yan. Sige na't nakakabala ka lang. Roderick, makinig ka muna sa akin. Kaya kong lunukin kahit ano pang sabihin mo. Kailangan kong tulong mo. Kailangan ka ng anak natin. Wala akong anak na may diferensya. Pwede ba huwag mo sinisira ang araw ko? Roderick, parang awa mo na. May sakit sa puso si Yuan. Kailangan ko malaking halaga para sa operasyon niya. Maawa ka naman sa bata. Tulungan mo ako. Kung kinakailangan ko lumuhod, gagawin ko. Lara, tumayo ka na. Kahit pa humalik ka pa sa paa ko, wala akong awang nararamdaman para sa batang yon. Baka naman wala na kayong makain kaya ginagamit mo lang yung bata. O yan, 10,000 yan ha? Inihampas pa yun ni Roderick sa ulo ni Lara na noon ay nakaluhod pa rin sa kanyang harapan. Isa-isa namang pinulot ni Lara ang pera habang humahagulhol. Hampas lupa. Huwag na huwag ka nang babalik ulit dito ha. Dahil sa susunod, ipapalapa na kita sa mga alaga akong aso. Naintindihan mo? Alis! Ano pang iniiyak at tinutunganga mo dyan ha? Umalis ka na sabi! Buisit! Dala ang 10,000 piso, sakay ng tricycle ay bumalik na siya sa ospital.
Pumapatak ang luha habang walang maisip na paraan kung paano at saan kukuha ng malaking halaga. Nang makarating sa ospital ay wala na yung bata sa higaan nito. Nurse, nasa na po yung bata at yung bantay dito? Ay, miss, nasa morgue na po yung bata. Mula sa likuran, tinawag naman ni Joseph si Lara at agad siyang niyakap noon. Wala na si Yuan. Iniwan niya na tayo. Hindi totoo yan. Hindi papatay ang anak ko. Yuan! Hindi matanggap ni Lara ang pagkamatay ng kanyang anak. Hindi niya iniwan si Yuan mula nung oras na inilibing yon hanggang sa sumapit na ang gabi. Hindi rin alintana ang malakas na ulan, kulog at kidlat. Tila ba mas malakas pa ang hagulhol ng babae kesa sa iba't ibang ingay ng gabing yon. Dala ni Joseph ang payong at pilit niyang pinapatayo ang noon ay nanginginig na sa lamig na si Lara. Huwag mo namang gawin sa sarili mo to. Kailangan mo pang lumaban. Hindi pa dito natatapos ang buhay mo. Papayag ka ba na wala ka man lamang magawa para sa anak mo? 2 araw ka nang hindi kumakain tapos nagpaulan ka pa. Ikaw naman na magkakasakit sa ginagawa mo eh. Mas gugustuhin ko pa mamatay na lang kasama ang anak ko. Ayoko na mabuhay pa. Kailangan ako ng anak ko. Sasamahan ko siya. Lara, uy, ito na nga bang sinasabi ko eh. Lara naman eh, hindi ka pwede mamatay. Sabi ko naman sa'yo, patutunayan ko sa'yo na ako lalaking para sa'yo at hindi mo kailangan si Roderick sa buhay mo o kahit na sino pang lalaki. Dahil ako lang ang totoo magmamahal at mag-aalaga sa'yo, Lara. Habang buhay tayo magsasama. Mahal na mahal kita. Makalipas ang ilang linggo, kahit papaano ay unti-unti nang nanunumbalik ang lakas ni Lara. Malungkot at walang sandali na hindi niya maiwasang maluha kapag naaalala niya ang kanyang anak. Ngunit sinusubukan niya na maging matatag. Ipinangako niya sa sarili na babalikan niya si Roderick. Gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ni Yuan. Anong balita sa mansyon? Ayun, bukas na palang kasalan. Grabe si Roderick. Parang nagpalit lang ng damit kung palitan kayo ni Yuan sa buhay niya. Hindi niya kami basta pinalitan lang dahil hindi niya naman kami tinuring na parte ng buhay niya. At dahil doon, babalik ako sa mansyon na yon sa kahit na anong paraan. Sisiguruhin ko na hindi magiging maayos ang bagong pamilya niya. Wala siyang karapatang maging masaya. Kinaumagahan, mula sa malayo, nakatanaw si Lara na noon ay nakatalukbong ng itim na tela. Nakangisi yon habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Magpakasaya na kayo dahil sa pagbabalik ko, lintik lang ang walang ganti. Gagawin kong isang malaking bangungot ang pagsasama ninyo. Matapos ang 1 taon, mula nang maikasal si Roderick kay Martha na anak ng isang mayaman din na kilalang negosyante sa bayan nila, ay nagsilang yon ng isang batang babae na pinangalanan nila na Amara. Napakaganda at malusog ang bata. Naghahanap din sila ng bagong mag-aalaga dahil nahihirapan pa si Martha at wala pang gaanong alam sa kanyang mga dapat gawin. Abala naman sa negosyo si Roderick, kaya naman bibihira lamang yon makatulong sa pag-aalaga sa kanyang anak. Isang araw, habang nag-aayos si Joseph ng mga halaman sa mansyon, ay tinawag yon ni Martha. Kuya, baka naman may kakilala kayo na pwedeng mag-alaga ng bata. Yung stay-in sana. Sige ho, hahanapan ko ho kayo. May papupuntahin ho ako mamaya. Magaling po yun, tsaka mabait. Sigurado ko na magugustuhan niyo siya. At sa pagkakaalam ko, dati siyang kasambahay sa bahay na ito. Talaga?
Sige, aasahan ko yan ha. Sabihin mo sa kanya, anumang oras pwede na siyang pumunta rito. Masyadong abalang sir nyo para makialam pa sa paghahanap ko ng magiging yaya ng anak ko. Bandang 6:00 ng gabi, dumating si Lara sa bahay. Halos magkasunuran lamang sila ni Roderick. Ikaw ba yung sinasabi ni Kuya Joseph? Tuloy ka. Han, siya magiging yaya ni Amara. Kilala mo raw siya, sabi ng hardinero natin dahil... Magandang gabi po, Ma'am Martha at Sir Roderick. Opo, naging kasambahay din po ako dito. Hindi ko lang alam kung natatandaan pa ako ni Sir. Alam niyo naman pong masyadong busy ang asawa ninyo. Oo, tama ka dyan. Siya, tumuloy ka na. Bali ang magiging kwarto mo ay yung katabi ng kwarto ni Amara para hindi ka na mahirapan pa. Sa gabi ako ang katabi niya at sa araw naman, ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Para salitan tayo, okay ba yon? Sanay din kasi ako matulog sa umaga kesa sa gabi. Wala pang problema. Kahit anong oras pwede po ako. Kaya ko naman bantayan ng anak ninyo kahit 24 oras pa. Wala po kayong dapat ipaglala dahil katulad nyo, mabuti rin akong ina. Talaga? May anak ka na pala. Hindi halata. Mukha ka lang dalaga at napakaganda pa rin ang katawan mo. Samantalang ako, hindi ko alam kung maibabalik ko pa ba yung dati kong katawan. Pero biro, nagkababy ka na talaga? Sino nagbabantay sa kanya? Sa kasamaang palad, nagkaroon ng malubhang sakit ang anak ko dahil mahirap lang kami. Wala akong sapat na pera para sa kanyang operasyon. Isa pa, pinabayaan kasi kami ng tatay niya, pero pinatawad ko na siya. Wala naman akong mapapala kung lulunurin ko ang sarili ko sa galit. Ay, grabe. May mga ganong klase ng lalaki pala. Ay nako, hayaan mo siya at makakarma rin siya sa ginawa niya sa inyo. I feel sorry for you. Hindi madaling mawala ng anak. Kung sa akin mangyayari yon, sigurado ako na hindi ko kakayanin. Habang patuloy sa pag-uusap ang dalawa, ay parang estatwa lamang nung mga oras na yon si Roderick at napapalunuklaway sa samut-saring pasaring ni Lara. Nang gabi rin yun, magkakasabay na kumain ang lahat ng mga kasambahay habang kinakausap nila si Lara. Kumusta ka na, Lara? Hindi naman sa pinag-iisipan kita na masama, ha? Pero wala ka naman sanang binabalak na masama sa anak ni Sir Roderick at ni Ma'am Martha. Manang, wala sa isip ko yan. Pinatawad ko na si Sir sa ginawa niyang pag-abandona sa amin ng anak ko. Kung may galit ako sa kanya, bakit ko naman idadamay ang batang walang kamuwang-muwang? Ay, trabaho ang kailangan ko para makabawi man lamang kay Nanay Isabel sa tulong niya sa amin ng anak ko, pati na rin po kay Joseph. Sige na kumain na tayo. Ay, siya nga po pala. Sana wag na lamang makarating kay Ma'am Martha tungkol sa nakaraan namin ni Sir Roderick. Ayaw ko rin po kasi ng gulo. Matapos maghapunan, lumabas si Lara sa mansyon para magpahangin. Nagulat siya nang may malakas na puwersa na humawak sa kanyang braso. Nananadya ka ba? Huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong ikakapahamak ng anak ko at ng asawa ko. Kung ayaw mo ako mismo ang... Ano ba? Wala akong pinaplano na kahit anong masama. Natanggap ko na ang mga nangyari. Isa pa, may mahal na akong iba. Kaya kung iniisip mo na nandito ako para sa'yo, nakakatawa ka naman. Kung iniisip mo naman nagaganti ako sa pagkamatay ng anak natin, ano naman ang mapapala ko? Isa pa, mas okay na rin yon kesa naman sa mahirapan pang anak ko. Kung mabubuhay siya, mahihirapan din naman siya makisalamuha sa ibang tao. Hindi rin siya magkakaroon ng normal na buhay. Kung ikaw nga na sarili niyang ama hindi siya matanggap paano na lang kaya kung iba pa? Hindi ba? Siguraduhin mo lang. Hindi pwedeng malaman ni Martha kung anong nakaraan natin. Hindi mo kailangan ipaalala sa akin yan. Alam kong ginagawa ko at alam ko kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Huwag ka mag-alala. Ni Katiting wala na akong nararamdaman para sa'yo. Kaya huwag kang feeling. Isa pa hindi ka rin naman gwapo. Mapera ka lang. Mahal lang kita noon kaya mukha kang tao pero ngayon... Pwede ba manahimik ka na lang? Bitiwan mo ang braso ko. Masyado ka naman madiin ko makahawak. Siguro namimiss mo na yan, no? Agad na binitawan ni Roderick ang braso ni Lara at pikon na tumalikod yun. Unang gabi ko pa lang dito mukhang nag-aapoy na ang ilong niya. Paano na lang kaya sa mga susunod na araw?
Ay... Sa paglipas ng mga taon, tuluyang napalagay na ang loob ni Lara sa bata. Naging mas malapit pa yon sa kanya kesa sa sarili niyang ina na noon ay bumalik na rin sa pagtatrabaho. Hindi lubos akalain ni Lara na si Amara ang maghihilom ng sugat ng pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na anak na si Yuan. Patuloy namang malayo ang loob ni Lara at Roderick sa isa't isa at nagbabangayan kapag may pagkakataon na sila ay nagkakausap. Ano bang pinakain mo sa anak ko para mapalapit sa'yo ng sobra-sobra? Ha? Bakit? Malamang ako nag-aalaga sa kanya. 7 taon na kami magkasama at maging sa pagtulog sa gabi. Kung gusto mo mapalapit sa anak mo, baka gusto mong tumabi rin sa amin. Happy family, ganun. Pwede ba? Huwag mo nga akong dinadaan sa pagiging pilosopo mo. Alam mo, napipikon na talaga ako sa'yo eh. At gustong-gusto na talaga kitang... Bastos ka! Bakit mo ako hinalikan, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Kunwari ka pang galit na galit, pero ang totoo, may pagtingin ka pa rin sa akin. Sorry, hindi ako kasing rupok tulad ng iniisip mo. Kung nakukulangan ka na sa atensyon ng asawa mo, pues, humanap ka ng iba, wag ako. Napakatanga ko. Bakit ko ba ginawa yun? Hindi pwede magkagusto ulit ako sa kanya. Siguradong namimiss ko lang si Martha, kaya nararamdaman ko to. Nagmamadali namang tumungo si Lara sa kwarto ng kanyang alaga. San po kayo galing, Yaya? Sabi niyo po, iinom lamang kayo ng water. Bakit po ang pula ng pisngi ninyo? Ay, ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong napapansin mo. Matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Hindi po ba uuwi si Mommy? Hindi siguro. At kung sakali man, sigurado madaling araw nang darating yon. Huwag po kayong aalis, Yaya, ha? Dito na lamang po kayo sa tabi ko. Huwag niyo po akong iiwan, ha? I love you, Yaya. Opo, sige po, matulog ka na. I love you too, Amara. Bahagyang nakasilip noon sa maliit na awang si Roderick at hindi niya maiwasang mapangiti na makita kung gaano kasaya ang anak sa piling ni Lara. Kung naging normal lang yung anak namin noon, baka naging mas masayang pamilya namin. Hindi sana kami... ano ba tong iniisip ko? Ano ba tong nararamdaman ko? Napapailing na lamang yun bago tumungo sa kanyang silid. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay mukha ni Lara at mga ngiti nito ang kanyang nakikita. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Amara at ang mami nito sa silid ng bata, napabuntong hininga naman si Roderick nang makitang pagod na naman si Martha mula sa kanyang trabaho. Ni hindi pa yun nakakapagpalit ng damit, nakita na lamang niya ang kanyang sarili na papunta sa silid ni Lara. Sakto namang hindi nakalak ang pinto kaya nakapasok yun at dahan-dahang muling isinara. Umupo siya sa gilid ng kamang hinihigaan ng babae hanggang sa hinawi niya ang buhok noon. Roderick, ano ka ba? Anong ginagawa mo dito? Lara, hindi ko na kayang pigilan pang sarili ko. Please, hayaan mo na lang ako makabawi sa lahat ng... Hindi pwede. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na wala na akong nararamdaman para sa'yo? May mahal na nga kasi akong iba. Sinungaling. Sinasabi mo lang yan pero alam ko. Nararamdaman ko na ako pa rin ang mahal mo, Lara. Tuluyan ng natangay ng emosyon si Lara hanggang sa hindi niya na napigilan pa ang sarili na tumugon sa mapupusok na halik ni Roderick. Samantala, biglang napabangon si Martha at inayos ang kumot ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at nagmamadaling tumungo sa kwarto nilang mag-asawa. Napakunot noo siya nang wala doon si Roderick. Nagpalit siya ng damit at hinanap ang kanyang asawa sa may kusina. Wala na ring gising na kasambahay ng mga oras na yun.
Nang mapatapat siya sa kwarto ni Lara ay bigla siyang napatigil at kinabahan nang makarinig ng mahihinang halinghing. Hindi siya nagdalawang isip na buksan ang pintuan at nakita ang mainit na tagpo ng mga sandaling yun. Dinampot niya ang isang florera na nakapatong sa isang tukador at ibinalibag yon sa sahig, sabay pinulot ang isang patulis na bubog. Mga hayop kayo! Mga baboy! Han, magpapaliwanag ako. Hindi ko ginusto to. Nadala lamang ako. Inakit niya lang ako. Maniwala ka sa akin. Inakit? At nagpadala ka naman? Kung talagang nagsasabi ka ng totoo, ngayon din lumabas ka. Huwag kang makikialam sa kung anong gagawin ko sa malanding babaeng ito. Ma'am, huwag. Huwag niyo po akong sasaktan. Hindi ko siya inakit. At lalong, ito ang nararapat sa'yo. Ang kapikati mo. Ang kapal ng mukha mo para traidorin ako. Pinagkatiwalaan kita tapos aahasin mo ang asawa ko. Tumahimik ka. Wala kang alam. At para sabihin ko sa'yo, huwag ka masyadong naniniwala sa asawa mo dahil demonyo yan at saksakan ng kasinungalingan. Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo sa akin ang totoo kung hindi papatayin kita. Una siyang naging sa akin. Siya ang ama ng namatay kong anak. Sinungaling! Gagawa ka pa talaga ng kwento? Si Roderick papatol sa isang cheap at hampas lupang katulad mo? Ilusyonada ka! Halika dito! Kinaladkad at dinala ni Martha si Lara sa kulungan ng mga kambing. Nagising naman ang mga katulong, ngunit walang magawa para tulungan si Lara nung mga oras na yun. Pumasok naman sa kwarto si Roderick na noon ay gulong-gulo ang isipan. Nag-iisip ng paraan upang makalusot sa kanyang kasalanan. Samantala, ayan, mabaho ba? Dito ka na babagay. Mula ngayon, hinding-hindi ka na makakalapit sa anak ko at lalong-lalo na sa asawa ko. Mamatay ka na sana! Mamatay ka na! Yun ang huling mga sinabi ni Martha bago iniwan sa maruming kulungan ang noon ay humahagulhol at hubot-hubad na si Lara. Patuloy sa paghagulhol at tumayo yun nang makita ang nakatambak na gamit sa isang tabi. Nanginginig ang kanyang kamay na punong-puno ng dugo habang dinadampot ang isang may katamtamang haba ng lubid. Kinaumagahan, pasipol-sipol pa si Joseph na tumungo sa may kulungan at napatigil nang makita ang noon ay wala ng buhay na si Lara. Lara, anong ginawa mo? Diyos ko, Lara! Lara, tulong! Lara, gumising ka! Gulat na gulat ang mga tao sa mansyon nang malaman na patay na ang babae. Dahan-dahan na naglakad si Martha papalapit sa bangkay ni Lara. Napatakip siya ng bibig at napaluhod. Hindi! Samantala, napatakbo naman si Amara kasama ang kanyang ama. Hindi man lamang nagdalawang isip ang bata na lapitan at yakapin ang noon ay wala ng buhay na si Lara. Yaya, gising! Gumising ka, Yaya! Huwag mo akong iwan, Yaya! Sinong gumawa nito sa Yaya ko? Yaya! Pilit naman nilang ipinaintindi sa bata na nagpakamatay si Lara at walang sino man ang may kinalaman sa nangyari sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita nilang nagpumalahaw ang bata, nagmukmok na tila nawalan ng ina. Samantala, nag-abot ng malaking halaga ang mag-asawa kay Joseph na siyang nag-asikaso sa libing ng kaibigan at tinanggihan ang ibinibigay ni Roderick. Hindi ko ho kailangan ng pera niyo. Hindi naman ho matutumpasan ng kahit anong halagang pagkamatay niya. Ikaw ang bahala. Kami na nga ito nagmamalasakit Umalis na tayo dito. Hindi natin kailangan pilitin ng taong ayaw. Tara na. Mga hayop kayo. Lahat idadaan nyo sa pera, magmukha lang kayong malinis. May araw din kayo. Sa kabila ng katotohanang nalaman ni Martha, nagbulag-bulagan lamang siya para maisalba ang pagsasama nilang mag-asawa at ang iniingatang apelyido ng kanilang pamilya.
Makalipas ang 3 gabi matapos mailibing si Lara, isang malaking paru-paro ang dumapo sa noo ni Amara. Ilang sandali pa ay tumayo yun at tumungo sa kusina. Nadatnan niya ang kanyang ama na noon ay umiinom ng alak. Anak, gabing-gabi na. Bakit bumaba ka pa? Hindi ka pa ba inaantok? Biglang tumawa ng malakas ang bata, sabay malakas na sinagi ang bote ng alak at dinampot yun. Anak, baka masugatan ka. Bitawan mo yan. Ay, ano ba nangyayari sa'yo? Amara, wag! Sinaksak nun si Roderick at tinamaan sa may braso. Nakaturo sa nakatarak na bubog sa malalim na sugat ng ama habang humihiyaw yun sa sakit. Amara, anak, ano ba nangyayari sa iyo? Nang marinig ni Martha ang sigaw ng kanyang asawa, ay agad na bumangon yun sa kanyang higaan at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Nakasalubong niya si Amara na noon ay napakaraming tilamsik ng dugo sa kanyang bestidang suot. Nakangisi pa rin yun at mababakas sa mata nito ang galit. Amara, anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong dugo? Mamamatay kayo! Mamamatay kayong lahat! Napaatras ang ginang at napatakip ng bibig hanggang sa mapahiyaw yun nang bigla na lamang nawalan ng malay ang kanyang anak, kasabay ng paglipad ng paru-paro na kulay itim. Amara, anak, gumising ka! Tulong! Tulungan niyo ako! Kahit duguan at nananatiling nakabaon ang bubog sa braso, ay agad na napatakbo si Roderick papunta sa kinaroroonan ng kanyang mag-ina. Ano ba nangyayari? Bakit may sugat ka rin? Siya may gawa sa akin nito. May kakaiba nangyayari sa anak natin, Martha. Wala siya sa tamang pag-iisip. Nababaliw na ang batang yan. Ano? Naririnig mo ba ang sarili mo? Ha? Hindi baliw ang anak ko! Hindi lamang yon ang unang pagkakataon na nanakit ang bata. Mula ng gabing yon, may mga oras na tila ba may kung anong bumubulong kay Amara para manakit ng mga tao sa kanyang paligid, mapa sa bahay man o sa paaralan. Regular na tinitingnan yon ng isang mahusay na psychiatric doctor. Ngunit walang pagbabago sa kondisyon ni Amara. Dahil sa nangyayari, napagpasyahan ni na Roderick at Martha na ikulong na lamang yon sa isang silid upang hindi na makaperwisyo pa. Madalas na maririnig ang malakas na sigaw, pag-iyak at kung minsan ay pagmamakaawa na kalagan siya ng tali sa kanyang higaan. Pagsapit ng kanyang 9 na kaarawan, bigla naman nanumbalik sa normal si Amara na labis namang ikinatuwa ng mag-asawa. Nagkaroon din ng isa pang anak na lalaki sina Martha at Roderick. Naging maayos at masaya ng muli ang kanilang pamilya hanggang sa dumating ang 3 buwan bago sumapit ang 12 kaarawan ni Amara. Gabi habang natutulog na ang lahat, nagising na lamang ang mag-asawa sa malakas na pag-iyak ng bata na noon ay magta-3 gulang na. Kinagat ni Amara ang braso ng kanyang kapatid hanggang sa bumaon ang ngipin nito sa malambot na laman ng bata. Dahil sa pangyayaring yon, muli na namang nabahala ang mag-asawa maging ang mga tao sa mansyon. Dahil sa nangyari, isa-isa na ring nagpaalam ang mga katulong sa takot na maulit na naman ang kanilang pinagdaanan. Kahit gaano katindim pagkakatali, nagagawa pa rin kalagin yon ng dalagita. Ang tanging naiwan na lamang doon ay ang matandang katulong na matagal nang naninilbihan sa pamilya ni na Roderick mula nung siya ay bata pa lamang. Pakawalan niyo ako dito! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayong lahat! Ma'am, alam ko na hindi kayo naniniwala sa albularyo, sa barang at sa kung ano-ano pa, pero wala hong masama kung susubukan ninyo. Malakas ho ang hinala ko na may masamang espiritu na sumasapi sa katawan ni Amara, kaya siya nagkakaganyan.
Han, kailangan na nating kumilos at subukan maghanap ng lunas sa sakit niya. Kung ako lang ang masusunod, mas makabubuti na. Dalhin na lang natin siya sa mental hospital para hindi na tayo nahihirapan. Ay, dun siya gagaling. Wala na tayong magagawa. Kita mo naman, lalo lang siyang lumalala. Ano, hihintayin pa ba natin na isa-isa niya tayo mapatay dito? Kaya makinig ka sa akin, Martha. Dalhin na natin siya sa mental hospital. Maalagaan naman siya na maayos doon. Mental hospital? Seryoso ka ba? Hindi ako makapapayag na malayo siya sa akin. Gagawin kong lahat para gumaling si Amara. Kung kinakailangan natin puntahan lahat ng magagaling na albularyo, gagawin natin. Kailangan niyang gumaling kahit maubos pa ang yaman natin. Ngunit ang ipinagtataka ng matandang katulong ay ni minsan hindi siya sinaktan ni Amara kapag wala yun sa katinuan. Napahawak pa ang matanda sa kanyang kwintas na animoy anting-anting. Nang gabi ring yun, matapos pakainin ng matanda si Amara ay nagulat siya nang bigla yung umiyak. Manang, tulungan niyo ako. Tulungan niyo po ako. Pagod na ako. Nung mga sandaling yon, biglang kinilabutan ang matandang katulong, lalo na nang napatingin siya sa mata ni Amara. Hindi niya maintindihan kung bakit si Lara ang kanyang nakikita nung mga oras na yon. Isang araw, naisipan ni Manang napuntahan ang bahay nila Joseph. Batid niya kasi na maaaring may kinalaman ang mag-ina sa nangyayari sa pamilya ng kanyang amo. Nagulat siya nang malaman na magmula pala nang umalis yun bilang hardinero sa mansyon ay lumipat na yun ng tirahan at walang sino man ang nakakaalam kung saan na nakatira sina Joseph at ang ina nito na si Sabel. Alam mo, mas mabuti na rin na umalis sila dito. Ay, bantog sa baryong ito ang pagiging mambabarang ni Sabel. Marami na naging biktima yon. Mga salot na nagpapakalunod sa itim na kapangyarihan. Bigo nang umuwi ang matandang katulong at nagtaka naman ng mag-asawang sina Martha at Roderick kung saan nanggaling ang matanda. Mas kailangan kayo ni Amara dito sa bahay, kaya hindi kayo dapat basta-basta umaalis. Alam niyo naman na kayo lang ang nagpapakalma sa kanya. Ay, bukas na bukas din, kailangan natin siyang turukan ng pampatulog para wala tayong maging problema sa biyahe. Sana magaling ang albularyo na pupuntahan natin. Sana matapos na lahat ng ito. Kinaumagahan. Saan niyo ako dadalhin, ha? Anong gagawin niyo sa akin? Patawarin mo ko, anak. Pero kailangan gawin ni Mami to. Matapos sa pilitang turukan ng pampatulog, ay matagumpay nilang naisakay sa sasakyan at dumayo sa isang liblib na lugar kung saan matatagpuan ang isang mahusay na albularyo. Ilang minuto lamang nang makarating sa nasabing lugar, ay natagpuan ni Amara ang kanyang sarili na nakatali sa isang poste, napapaligiran ng kandila at mga usok na amoy kamangyan. Napasuka pa yon at tila nahihirapang huminga. Tama na! Pakawalan niyo ako! Hindi niyo ako mapapaalis sa katawan na to! Akin lamang siya! Malupit ang mambabarang na may gawa nito. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan upang ikulong ang isang babae sa katawan ng batang ito. Kailangan natin magmadali. Kung hindi, hindi na natin maibabalik pa ang anak ninyo sa kanyang katawan. Kapag pumatak na ang kanyang susunod na kaarawan na matatapat sa kabilugan ng buwan, tuluyan niya nang makukuha ang katawan ni Amara. Gayunpaman, kailangan nating alamin ang punot dulo nito. Sino ang mambabarang na nasa likod ng lahat ng ito? Maupo kayong mag-asawa. Hawakan niyo ang aking kamay upang alamin ang katotohanan sa likod ng lahat ng mga nangyayaring ito. Ilang sandali lamang, dinala ang mag-asawa sa nakaraan kung saan nakita nilang hinuhukay ang katawan ni Lara ng binatang si Joseph. Gagawin kong lahat para muli ka mabuhay. Hindi ko kakayaning habang buhay na mawala ka. Mabubuhay ka at magkikita tayong muli, Lara. Kailangan mo maghiganti at balikan lahat ng mga taong may atraso sa iyo. Mahal na mahal kita, Lara. Magsasama pa tayo, mahal ko.
Anak, hindi tama ang ginagawa natin ito. Maraming masasaktan at posibleng mamatay kapag... Wala akong pakialam. Kahit mamatay silang lahat, pagkatapos ng ginawa nila kay Lara, nararapat lang nagantihan sila. Mga wala silang puso. Ginawa kong lahat para mapasakin si Lara, pero anong ginawa nila? Silang dahilan kung bakit namatay si Lara, Nay. Pinatay nilang kaisa-isang babaeng mahal ko. Kaya gawin yun lahat. Ibalik niyo sa akin si Lara. Anak, kailangan mo na lamang tanggapin na... Hindi totoo yan, Nay. Mahal niya ako. Magagawa niya ako mahalin. Nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan. Na darating ang araw na matuturuan niya rin ang sarili niya mahalin ako. Kung nagawa mong paglaruan ang magiging itsura ni Yuan para magkasira sila ni Roderick. Kung nagawa natin bigyan ng malubhang karamdaman ng bata para wala akong kaagaw sa pagmamahal niya. Ngayon pa ba? Nararamdaman ko na oras na makabalik siya. Magagawa niya na akong mahalin ng buong buo, Nay. Huwag niyo na maipagkait sa akin yun. Kung tuluyan siya mawawala, mas mabuti pa mamatay na lang din ako. Hindi na nagawa pang tanggihan ni Isabel ang kahilingan ng kanyang pinakamamahal na anak. Matapos kumuha ng laman mula sa likurang bahagi ng bangkay ni Lara, batok at maging kuko noon, ay isinilid niya yon sa isang garapon, habang nag-uusal ng mga kahindik-hindik na salita at tinatawag ang kaluluwa ni Lara at Amara. Isang ritual kung saan kailangan maikulong sa garapong nababalot ng orasyon ang dalawang kaluluwa na maaaring pumasok anumang oras sa katawan ng biktima. Sa pagsapit ng kanyang 12 kaarawan, kasabay ng kabilugan ng buwan, ay tuluyan niya na makukuha ang katawan ni Amara. Mula sa kamatayan, siya'y muling babangon. Mula sa kamatayan, siya ay muling babangon. Ngayon ay gamitin ang kanyang katawan upang sila ay pahirapan, takutin at paghigantihan. Naliligo sa pawis at hingal na hingal ang mag-asawa matapos balikan ang kahindik-hindik na nakaraan. Manong, nakikiusap po ako. Gawin niyong lahat para gumaling ang anak ko. Nagmamakaawa ho ako sa inyo. Huwag niyong hayaang makuha ng babae niyo ng katawan ng anak ko. Huwag ka mag-alala. Pakikiusapan ko ang mambabarang na siyang may kagagawan upang bawiin ang sumpa. Gagawin kong lahat ng aking makakaya. Pakawalan niyo ako rito! Pakawalan niyo ako! Mami, please, pakawalan niyo ako dito! Mami, tulungan niyo po ako, Daddy! Samantala, Joseph, anak, patawarin mo sana ako pero hindi na ito kaya ng konsyensya ko. Kawawa naman yung bata. Palayain na natin siya. Hindi natin pwedeng ipagkait ang buhay na nararapat para sa kanya. Isa pa, alam mo naman kung gaano napamahal si Lara sa batang yon. Ano na lang ang mararamdaman niya kapag... Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to, Nay. Akin na yan. Akin na sabi. Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Parang awa mo na. Tama na. Kapag ipinilit mo ang gusto mo, posible ang ikapahamak na maraming buhay. At isa ka rin sa... Hindi ako magdadalawang isip na saktan at itali ka. Hindi ka pwedeng gumawa ng kahit na ano para pigilan ng sumpa. Hindi ako makakapayag. Halika dito, Nay. Aray ko, anong ginagawa mo? Anak, nasasaktan ako. Pakawalan mo ako. Joseph, huwag mong gawin sa akin to. Yan ang dapat sa'yo para magtanda ka. 2 araw na lang, tuluyan na kami magsasama ni Lara at walang makakapigil sa akin mga plano. Wala! pagsapit ng huling gabi, ilang oras bago pumatak ang 12:00, masyadong malakas ang kulog at kidlat na tila ba simbolo na may masamang mangyayari sa gabing yun.
Patuloy sa paghahanap ang albularyo sa kinaroroonan ng mag-ina habang nakakulong naman si Amara sa dati nitong silid na nakakandado ang pintuan. Sa labas naman noon, palakad-lakad at hindi mapakali ang mag-asawa. Kumalma ka. Walang mangyayaring masama kay Amara. Matatapos din ang lahat ng ito. Sana nga. Dahil kung hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Alam mo, kasalanan mo to eh. Kung naging responsable ka lamang sa anak ninyo, hindi sana aabot sa ganito. Ako pa talagang sinisisi mo? Hindi pa ba sapat yung nalaman natin? Sinadya ni Joseph ang lahat. Pinaglaroan kami ni Lara ng lintik na mambabarang niyang ina. Sabihin na natin na sinadyang hindi maging normal ang bata. Pero obligasyon mo na alagaan sila. Pwede ba tumigil ka na sa pagmamalinis mo? Baka nakakalimutan mo kung bakit nagpakamatay si Lara. Ako pa talagang babalikan mo? Kung hindi mo siya pinatulan ng gabing yon, hindi mangyayari ang lahat ng yon. Anong gusto mo? Matuwa ako na makita yung asawa ko na nakapatong sa ibang babae. Alam mo, wala ka talagang kwenta. Hindi ka na nga mabuting asawa, hindi ka pa mabuting ama. Alam mo, hindi itong tamang panahon para mag-away at magsisihan tayo. Nakakapagod na. Tao lang ako, Marta. Lahat na nagawa ko sa nakaraan, lahat na mga pagkakamali ko, pinagsisihan ko na. Kaya nakikiusap ako, tama na. Hindi lang naman ikaw nahihirapan sa mga nangyayari. Samantala, nadatnan ng albularyo sa isang bahay sa gitna ng masukal na gubat. Ang noon ay nagsisimula ng isagawa ang huling ritual upang maisakatuparan sa gabing yon ang sumpa. Demonyo ka! Itigil mo na ito kung ayaw mong itara ko sa dibdib mo ang punyal na ito! Masyado kang mapangahas para pumasok sa bahay ko. Sa tingin mo ba kung mapapatay mo ko, mababawi mo pa ang nakatakdang katuparan ng sumpa? Isa kang hunghang! Huwag ka na magpanggap na matapang dahil alipin ka rin ng takot, hindi ba? Isang makapangyarihan na sunod-sunuran sa maling kaisipan ng sarili mong anak. Paano mo matatawag ang sarili mo na magulang, ha? Kung gusto mo pang umuwi ng buhay, huwag kang makikialam sa ginagawa ko at sa buhay naming mag-ina. Umalis ka na! Narinig mo ko? Ang sabi ko, umalis ka na! Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo binabawi ang sumpa! Talagang gusto mo ng matinding laban, ha? Sige, pagbibigyan kita! Biglang yumanig ang lupa matapos mag-usal ng mga salita si Lola Sabel, at mula roon ay naglabasan ang 3 ahas. Hindi mo ako malilinlang! Bakit naman kita kailangan pang linlangin? Kayang-kaya kitang paslangin sa isang pitik lamang ng aking daliri. Isang malaking pagkakamali na makisawsaw ka sa amin dahil wala ka namang binatbat. Ano, ipapatuklaw kita o pipilipitin ko ng 3 beses yung leg mo para matuluyan ka ng hambog ka? Kung mamamatay man ako, sisiguruhin ko rin na hindi kayo magtatagumpay ng anak mo sa inyong plano. Agad na tinakbo ng albularyo ang isang garapon at binasag yon. Sabay binindisyonan ng benditadong tubig. Wag! Anong ginawa mo? Hindi kailangan manaig ang kasamaan, tanda. Ano pang hinihintay mo? Ipatuklaw mo na ako dyan sa mga alaga mo kung ayaw mong gawin ko silang bato. Saksakan ka ng yabang. Hindi ka na makakalabas ng buhay dito. Sige, aking mga alagad. Tuklawin ang pakialamerong albularyo. Kung mamamatay man ako sa gabing ito, isasama kita. Hinila ng albularyo ang matanda hanggang sa mapahigayon sa lupa. Hoy, anong balak mong gawin sa akin? Pagsasamantalahan mo ako? Baliw, kahit anong mangyari, hindi ako papatol sa gurang na katulad mo. Matapos hawakan ng mahigpit sa leeg, ay tinakpan ng albularyo ang ilong nito gamit ang kanyang kamay. Wala ka pala eh. Ay, ngayon sisiguruhin ko na tuluyan ka na makakawala sa pagiging mambabarang. Sinaksak niya sa dibdib ang matandang babae at binuhusan ng benditadong tubig na puno ng orasyon.
Umusok ng kulay itim ang katawan ng mambabarang hanggang sa nalagutan na yon ng hininga. Bago naman bumangon ang albularyo ay bigla na lamang nanikip ang kanyang dibdib, sabay tingin sa tuklaw ng ahas na ngayon niya lamang napansin. Gayon din ang dugo mula sa saksak ng kutsilyo sa kanyang tagiliran. Napangisi pa yon kahit ramdam niyang hindi na siya makakalabas ng buhay sa bahay ng matandang mambabarang. Sa kabilang banda, natigil ang pagbabangayan ni Roderick at Martha nang marinig ang tila na basag na bagay mula sa silid ng kanilang anak. Nang buksan nila ang pinto ay basag na ang salamin ng bintana at wala na roon si Amara. Kailangan natin siyang hanapin. Bilisan mo! Sa sementeryo kung saan nakalibing si Lara, doon naghihintay si Joseph. Masaya siyang lumingon nang marinig ang boses ng babae na kanyang pinakamamahal. Nakabalik ka na. Lara, na ipaghiganti na kita sa mga kawalang hiya nila sa'yo. Ngayon, siguro naman ay alam mo na ako lang ang totoo nagmamahal sa'yo, Lara. Tara na, umalis na tayo at baka may makakita pa sa atin dito. Hinihintay na tayo ni nanay sa bahay. Hindi na nakapagsalita pa si Lara nung mga oras na yon, na tila ba naninibago at naguguluhan sa nangyayari. Joseph, tama na. Palayain mo na ako. Gusto ko na makasama ang anak ko. At saka, ba't nasa loob ako ng katawan na to? Anong ginawa mo? Kung nakalibing na ang katawan ko sa sementeryo, kanino ang katawan na to? Kay Amira. Pasensya na pero ito lang ang tanging paraan para mabuhay ka. Ano? Anong ginawa mo kay Amira? Pinatay mo ba siya? Anong ginawa mo? Nagagalit ka? Hindi ka ba masaya na magkasama na tayo ulit? Sinaktan mo ang alaga ko. Hindi ko pwedeng idamay ang bata. Mahal ko si Amira. Mahal ko siya. Tanggalin mo ako rito. Hindi na ako makakapayag na talikuran mo pa ako ulit. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Hindi ako sasama sa'yo. Palayain mo ako sa katawang to, kung hindi ako mismo ang papatay sa'yo. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Kay tagal kong hinintay ang sandaling to. Akin ka lang, Lara. Akin ka lang at ang bagong katawan mo. Sabi ng bitawan mo ako eh. Halos mamilipit sa sakit si Joseph dahil sa tadyak na yon ni Lara. Hindi siya makapaniwala kung bakit napakalakas ng pagkakatadyak ni Lara na noon ay nasa katauhan ng dalagang si Amara. Hinawakan niya sa leeg ang lalaki at sinakal yun habang humahalakhak at nanlilisik ang mga mata. Papatayin kita! Wag! Dumampot na may katamtamang laki ng bato ang dalaga at walang pakundangang binasag ang bungo ni Joseph. Punong-puno ng dugo ang kanyang kamay at bestida na suot-suot. Kailangan ko makaalis sa katawan na to. Anong gagawin ko? Samantala, nung mga oras na yon, magkasama sina Martha at Roderick sa gubat. Pati na rin ang mga pulis at opisyal ng barangay na tinawagan nila para tumulong na maghanap sa kanilang panganay na anak na si Amara. Amara! Anak! Nasaan ka? Amara! Amara! Mas makabubuti siguro kung maghiwa-hiwalay tayo para mahanap natin siya. Sige sir, mag-iingat ho kayo. Masyadong malaki tong gubat. Maaari rin hong may mga patibong para sa mga hayop at may mga bangin kaya magdoble ingat tayong lahat. Naghiwalay na rin ang mag-asawa hanggang sa makita ni Martha ang kanyang anak na nakaupo sa may malaking ugat ng kahoy. Gulong-gulo ang buhok at sa pagtama ng flashlight sa katawan nito ay nakita niya ang mga dugo. Nanginig sa takot ang ginang, ngunit nilakasan niya ang kanyang loob na nilapitan ang kanyang anak. Nang makalapit ay itinuro ng dalaga ang wala ng buhay na si Joseph. Napasigaw si Martha sa takot na makita ang basag na muka at bungo ng lalaki. Anak, anong ginawa mo? Bakit mo siya pinatay? Tama na anak, bumalik ka na sa amin. Makinig ka kay Mami. Mahal na mahal kita.
Mami, tulungan mo ako, Mami. Dahan-dahan inihakbang ang kanyang mga paa at lalapitan sana ang kanyang anak, nang bigla namang nawala yun sa kanyang paningin. Walang direksyon na nagtatakbo si Martha para muling hanapin si Amara, hanggang sa makarating siya sa may bangin at patuloy na tinatawag ang pangalan ni Amara. Makalipas ang ilang sandali, napalingon ang ginang nang muli siyang tawagin ng dalagita habang nakangisi at humahalakhak. Itinuro siya at nanlilisik ang mga mata noon. Hawak noon ang isang matibay na kahoy na katamtaman ang haba at patusok ang dulo. Ikaw ang dapat mamatay. Papatayin kita. Huwag ka lalapit sa akin. Anak, huwag mo akong sasaktan. Nag-agawa ng mag-ina sa hawak ni Amara at nagtagisan ng lakas hanggang sa pareho silang nagpagulong-gulong pababa sa bangin. Kinaumagahan, duguan at punong-puno ng galos ang katawan na nakuha ng mga pulis ang mag-ina. Kapwa humihinga pa, ngunit wala pa ring malay. Agad na dinala yun sa ospital at binigyan ng lunas ang kanilang mga sugat. Makalipas ang 3 araw, nagising na si Amara. Hawak ng kanyang ama ang mga kamay nito. Daddy, ano po nangyari? Bakit po ako nandito? May sakit po ba ako? Bakit ang dami ko pong sugat? Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo sana ako. Kasalanan ni Daddy ang lahat. Hayaan mo, mula ngayon, hindi ko nahahayaan pang mapahamak at masaktan ka. Babawi si Daddy sa lahat ng pagkakamali niya at pagkukulang. Ha? I love you, anak. I love you too, Daddy. Si Yaya po. Si Mami, nasaan po sila? Anak, matagal nang wala ang Yaya Lara mo, hindi ba? Miss na miss ko na po siya, Daddy. Sana hindi namatay si Yaya. Sana kasama pa rin natin siya. Anak, kalimutan na natin yun. Siya nga pala, magpalakas ka na para mapuntahan natin ang mami mo. Siguradong namimiss mo na rin siya. Ano po nangyari kay Mami? Sa akin po, bakit po marami akong sugat? Si Mami rin po ba? Tsaka na lamang ikukwento ni Daddy kapag okay ka na. At tsaka kapag malakas ka na, ha? Tumango na lamang ang bata at tumingin sa kanyang paligid. May nakita siyang paru-paro na pinaghalong kulay itim at puti ang nakadapo sa kortina sa silid na yon. Hindi niya maiwasang mapangiti na animoy masaya siyang makita ang naturang nilalang. Makalipas ang 2 linggo, nanumbalik na sa normal ang buhay ng mag-anak. Bagamat bakas pa rin ang mga galos ay bumalik na ang lakas ng mag-ina. Bumalik naman sa pagtatrabaho si Roderick upang ibangon ang mga napabayaan niyang ibang negosyo dahil sa mga sunod-sunod na problema na kinaharap ng kanilang pamilya. Masaya rin siya na nang matapos ang mga problema ay lalong naging mas matibay pa ang pagsasama nilang mag-asawa. Napagkasunduan rin nila na mag-focus na lamang si Martha sa pag-aalaga ng mga bata, lalo na't iisa na lamang ang kanilang kasambahay. At nais rin ni Martha na maglaan ng sapat na oras para sa kanyang 2 anak, gayon din sa kanyang asawa. Han, alis ka na? Anong oras ka uuwi? Ipinagluto kita ng lunch mo. Ikaw? Ipinagluto mo ako? Kailan ka pa natuto magluto, ha? Ikaw naman, hindi lang ako nagluluto dahil may iba akong ginagawa. Pero marunong ako. Tsaka isa pa, tinutulungan naman ako ni Manang. Sige na, mag-iingat ka sa pagmamaneho, ha? Ang sweet naman ng misis ko. Baka masanay na ako nito. Sus, edi masanay ka na. Wala namang masama dahil asawa mo ko, diba? Sinundan pa ng tingin ni Martha ang kanyang asawa hanggang sa makalabas yon ng tarangkahan.
Masayang-masaya ang mukha noon na tumungo sa loob at inasikaso ang almusal ng kanyang mga anak. Napapatingin naman ang matandang katulong sa kilos at pananalita ni Martha, lalong-lalo na sa paraan ng pag-aalaga niya sa mga bata. Napangiti na lamang si Manang, lalo na't nakikita niya kung paano ginagampanan ng kanyang among babae ang pagiging mabuting ina at asawa nito. Napakatibay niya para hindi sukuan ang kanilang sumpaan ni Sir Roderick. Gayon din ay pinili niyang gawin kung anong nararapat para sa kanyang mga anak. Naalala naman ni Manang ang nabalitaan niyang nangyari kina Joseph at sa nanay nito. Gayon din ang nakakalungkot na sinapit ng albularyo na tumulong sa kanila na mapawalang bisa ang sumpa. Samantala, isang gabi, galing sa labas si Martha, bitbit ang isang kulay itim na bag. Nagmamadali yung umakyat at pumasok sa isang silid. Palingon-lingon na tila ba may kung anong itinago roon. Ilang minuto rin ang lumipas bago siya lumabas. Nang makita yun ni Manang ay agad niya yung tinanong, May hinahanap po ba kayo? Maalikabok po dyan. Sana'y inutos nyo na lamang po sa akin. Manang naman, libre magpahinga at hanggat kaya ko, ako ang gagawa. Hindi naman pwedeng lahat ay iaasa na lamang namin sa'yo. Ano po bang hinahanap ninyo? Nakuha nyo po ba? Wala ho. Sa tagal ko na kasi rito ay hindi pa ako nakakapasok dyan, kaya ayun, mga lumang gamit at paintings po pala. Sige Manang, sandali lang ho at may tumatawag. Hello? Yes? Asawa niya po ito. Bakit ho? Ano? Hindi maaari. Hindi totoo yan. Ano po nangyari? Bakit ho kayo umiiyak, ma'am? Nasa ospital ang asawa ko. Naaksidente siya. Talagang masamang damo, ha? Hindi yun ang balitang inaasahan ko. Kung sana dinala nyo na sa punerarya, mas masaya pa ako. Manang, ikaw munang bahala sa mga bata, ha? Nagmamadali yung umalis para puntahan sa ospital ang kanyang asawa. Hindi man napuruhan ay paralisado naman yun at hindi na makapagsalita pa. Gayunpaman, matyaga niyang inalagaan si Roderick. Isang gabi, sakay ng wheelchair, nagulat na lamang si Roderick nang biglang umandar ang kanyang kinauupuan kahit walang tumulak nung mga sandaling yun. Hanggang sa makarating siya sa may hagdanan, pilit yung sumisigaw ngunit wala ni katiting na boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Narinig na lamang ng mga kasama niya sa bahay ang malakas na lagabog at ng kanilang lapitan ay nagkikikisay na yon at naliligo sa sarili niyang dugo. Han? Daddy? Daddy, gumising ka! Daddy! Bakit mo kami iniwan? Han? Gumising ka! Mahigpit na niyakap ni Martha ang kanyang dalawang anak na noon ay kapwa nag-iiyakan. Hindi rin makapaniwala si Manang sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang among si Roderick. Halos lahat ng kanilang kaibigan at mga kakilala ay nakiramay. Todo suporta naman ang mga magulang ni Martha na nangakong hindi pababayaan ang mag-ina na labis naman na ipinagpapasalamat nito. Nang araw ng libing, sumabay ang masamang panahon. Malakas ang ulan, hangin at gayon din ang kulog at kidlat. Basang-basa ang lahat ng nakipaglibing. Ramdam ng mga tao na naroon ang pagdadalamhati ng mga bata, lalong-lalo na ang noon ay halos mahimatay sa kakaiyak na si Martha. Walang duda sa mga oras na yon kung gaano kamahal ng babae ang kanyang yumaong asawa. Makalipas ang isang linggo matapos mailibing si Roderick, habang tulog na tulog si Manang sa tabi ng bunsong anak ng kanyang amo, ay nagmamadaling tumungo si Martha sa isang silid at kinuha ang mga importanteng gamit na kinakailangan niyang ibaon sa lupa. Hindi ko na kailangan pa mga ito. Bahagi na lamang ito ng masalimuot kong nakaraan.
Dinala niya yon sa dating kulungan ng mga hayop. Pagkatapos ay inilapag at sinabuyan ng gaas. Pagkatapos ay sinindihan. Matapos gawin yon ay tumingala yon sa buwan at ngumiti. Wala na akong ibang hihilingin pa, kundi ang mamuhay ng payapa kasama ang mga bata. Sila magbibigay kulay sa buhay ko, ang bubuo sa aking durog na pagkatao. Nang makapasok sa bahay, pinagtatanggal niya ang mga larawan, maliban sa larawan ng 2 bata. Nagising naman si Manang at agad na patanong kung bakit kailangan tanggalin ang mga yon. Nalulungkot lamang ho ako kapag nakikita ko ang mga yan. Pasuyo na lamang ho, Manang. Kahit bukas na at alanganing oras na. Sige na ho, pumunta na kayo sa silid ninyo at ako nang bahala sa mga bata. Sa paglipas ng ilang buwan, sa pagsapit ng 30 kaarawan ni Martha, nagulat ang kanilang katulong dahil wala man lamang ni isang bisita. Hindi rin yun nagpaluto ng mga paborito niyang pagkain. Ni lumabas para magsimba ay hindi nun ginawa. Abala lamang yun na nakaharap sa mga papel at computer. Inaaral niya ang trabahong naiwan ng kanyang asawa. Sa katunayan, kailangan niya pang mag-hire ng private coach na magsisilbing gabay sa pamamalakad ng negosyo na iniwan ni Roderick. Ma'am, nakalimutan niyo po yata sa dami niyong ginagawa. Happy birthday po. Ano pong petsa ba ngayon? Ay, oo nga. At 13 na pala. Nakalimutan ko nga talaga. Mabuti pa siguro kumain na lang tayo sa labas. Magbihis na kayo, pati na rin ang mga bata. Malapit naman ako matapos dito. Agad na pumanhik ang matanda sa silid ni Amara at ng bunso nitong kapatid. Masayang-masaya ang mga yon nang malaman nilang aalis sila ng gabing yon. Matapos magbihis ay umupo na ang mga bata sa sofa at ipinahanda naman ni Manang ang sasakyan sa kanilang driver. Ilang sandali pa nayayamot na ang 2 bata na hinihintay ang kanilang ina na noon ay nag-aayos pa lamang. Manang, puntahan niyo na po si Mami, please. Ay, oo, sandali lamang. Dahan-dahang sumilip si Manang sa pinto at napatigil siya dahil sa boses na kanyang narinig. Hindi siya maaaring magkamali. Iisa lamang ang nagmamay-ari ng kantang yon bilang pampatulog sa bata at madalas na inaawit sa silid sa tuwing naaalala ang yumaong anak na si Yuan. Lara? Sinasabi ko na nga ba? Paano? Tumingin ang babae sa salamin at tiningnan ang kanyang sarili. Sabay nilingon ang noon ay wala ng buhay na matandang kasambahay. Binigyan nila ng maganda at maayos na libing ang matanda. Hinding-hindi makakalimutan ni Lara ang kabutihan ng puso noon. Maraming salamat, Manang. Ngunit, babaunin mo na sa hukay ang sikretong nalaman mo. Hindi kita makakalimutan. Yon! Grabe, kakaiba yun ah. Ang ganda pang pelikula na naman. Dahil dyan, meron tayong shout out. Hello po kay Mel Santarita. Hi po kay Belen Malbas, kay Ruby Rose, kay Desiree De Los Santos. Shout out kay Josie Aniban, kay Estela TV. Hi kay Cute Survivor from Japan, kay Rohel De Flor. Hi po kay Ami Viray. Shout out kay Helen Flores, kay Charlene Gumansing, kay Anthony Lianeta, kay Acer D. Hello po kay Yak Queen. Shout out kay Raimundo Gatmen from Milan, Italy. Hello po kay Pureza Tagiwalo, kay OFW TikToker, kay Lilibeth Alfaro, kay Leonie Del Rosario, kay Aleli. Happy birthday kay Febra, November 22, from Nick Antipolo. Shout out po kay Atitin, kay Baby Dang Cordero, kay Amalia Kanamaru from Japan. Hi po kay Connie, kay Rubina Flamiano, kay Irma Umali, kay Noemi Bunyi of Batangas. Shout out kay Rose Ann Mara,
kay Cassandra Cory, kay Larcy Molina, kay Amy Bug, kay Josephine Marcaida, kay Cherry Mukbanger ASMR, hi din po kay Aurora Buenavista, kay Dimple Siumi, kay Chris Jel Mamado, sa Gana Gana family at happy 47th birthday kay Frederick Ganagana ng Teresa Rizal. Mabuhay po kayo boss hanggat gusto nyo. Hi sa Rotoni family from Rizel, Rotoni. Hi din po kay Merly Villamor. Hi kay Kane Third Lang Vlog of Katungan 4th, Sibalom, Antique. Hi din po kay Josefina Fuelias, kay May Espiritu, kay Celia Tolentino, kay Chander de Guzman, kay Carlota Gonzalez. Hi kay King from Mami Jonaline Navales. Hello din po kay Angeline Asnilo, kay Mercy Grace Sioting, kay June Mateo, Jeffrey Valdez, Rosalyn Gumok, Christine Victorino, at Nita Molina from UAE. Mag-ingat po kayong lahat kung nasaan man kayo at magpahinga po tayo kapag merong panahon. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.